Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Alegria sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Alegria. May budag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 83 kabanata, ang talata po ay 14. Tulad ng pagtupok ng apoy sa gubat ng sakaburulay, kubkub na ang ningas. Tulad ng pagtupok ng apoy sa gubat ng ang kaburulay, kubkub na ng ningas. Tulad ng pagtupok ng apoy sa gubat ng ang kaburulay, kubkub na ng ningas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming idinadalangin sa iyo, Panginoon. Mapawi ang lahat naming karumihan, ang lahat naming pagsalansang, habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Alegria sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Alegria nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Alegria. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 41 kabanata. Ang talata po ay 25 hanggang 30. Sorry. Ang talata po ay 33 hanggang 36. Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng ikalimang bahagi ng lahat ng aanin sa loob ng 7 taong kasaganaan. Lahat ng inaning butil sa panahong iyon ay dapat ipunin, ikamalig sa mga lunsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ng mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang maiipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon ng tagutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa.
Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matutunghayan ang napakainam na suggestion ni Jose at tayo po'y naniniwala na ito po ay nagmula sa Panginoon. Ano po? Ang sabi niya, pumili kayo ng matalinong tao na may kakayahan na mamahala sa buong Ehipto. Kapag atin pong tinignan yung kanyang suggestion, no? Ito po'y tumutukoy dun sa taong sinasamahan ng Panginoon. Ang sabi niya, maglagay kayo sa buong bansa ng tagalikom ng ikalimang bahagi ng lahat ng aanin sa loob ng 7 taong kasaganaan. 5 bahagi lamang. Hindi 10%, 5%. Ang sinasabi po nito, sobra-sobra yung kanilang maaani at 5% lang ang kailangan nila para sa susunod na 7 taon. Napakadami po nito. Ano po? At nakakamangha sapagkat ang karunungang ito ay ipinagkaloob ng Panginoon kay Jose. Sabi niya lahat ng inaning butil sa panahong ito ay dapat ipunin, ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti. Alam niyo po, samantalang ito ay sinasabi ni Jose, ako po iniisip ko, kahit naman sabihin niya na dun sa mga tao na, meron tayong ipon. Yung mga tao po hindi mag-aalala kasi sobra-sobra yung meron sila. Wala pong magtatangka na magnakaw. Dahil sobrang dami nung meron sila. Pero, ibinilin pa rin ni Jose, pabantayan niyong mabuti. Huwag niyong pabayaan. Bigyan niyo ng kapangyarihan yung mga tagalikom na maisagawa ang lahat ng ito. Alam niyo po, yung karunungan na tinataglay ni Jose, ako po'y nananalig, na samantalang ang parao ay nakatitig sa kanya, sa kaisip-isipan, sa kaloob-looban ng paraon, siya po ay labis na namamangha sapagkat saan niya kinuha yung ganitong talino? Ano po? Sapagkat naipaliwanag niya, nabigyang kahulugan niya ang panaginip ng paraon. At sa ganito ring paraan, meron siyang suggestion. Meron siyang ito po ang pwedeng gawin. Sabi niya, yung maiipong pagkain, ilalaan para sa 7 taong taggutom. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Alam niyo po, nakakamangha ito. Sapagkat yung dunong, yung kaisipan na tinataglay ni Jose, tunay na dakila. Ano po? Hindi basta-basta maiisip. May 7 taon pa lang kasaganaan. O edi, ano ngayon na susunod? Edi, ano ngayon? Masagana naman. Ba't kailangan mag-ipon? Pero, sa kadahilan ng yung karunungan ng Panginoon ay nasa Kanya, hindi na baliwala o mas binigyang pahalaga. Ang sinasabi niya, wag nating sayangin yung mga yung mga pagpapala, yung sobra-sobra na tatanggapin natin, na tataglayin natin sa buong panahon. Alam niyo po, nakakatuwa sapagkat ito po'y nangungusap kung paanong ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang tunay na mararanasan ng mga tao na sa Kanya ay nagtitiwala. Sandali, Bernie. Hindi naman nagtitiwala sa Panginoon yung mga Ehipto. Hindi nga po. Pero yung nakakuha, yung tumanggap ng karunungan, si Jose nagtitiwala sa Diyos. At kung
kanyang ililigtas sa mga Ehipsyo sa siguradong pagkagutom, aba, makakasama siya doon. Ano po? Pagpapala para sa kanya. Ipinagkaloob ng Panginoon kay Jose kung paano gaganapin, kung ano yung marapat na gawin. Nakakamangha po ito sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon tatanggap ng ganitong karunungan ng sino man. Pero sa kadahilan ng si Jose po nagtitiwala sa Panginoon, kanyang agad na tinanggap ang karunungan ito at ibinahagi niya. Mga kapatid, ang panawagan pong ito ng Panginoon ay para sa bawat isa sa atin. Huwag nating baliwalain yung karunungan, yung kakayahan na pinagkakaloob ng Panginoon. Sapagat sa ganitong paraan, tayo po ay magiging pagpapala sa iba. Excuse me po. At kung tayo po ay magiging pagpapala sa iba, ba't nyo yun itatanggi? Amen ba? Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, aba, magiging pagpapala ka sa iba, magkaloob ka. Ano po? At ito po yung maliwanag na ginawa ni Jose. Hindi niya ipinagdamo yung karunungan na kanyang tinanggap galing sa Panginoon. Mga kapatid, dapat maliwanagan natin to. Kung tayo'y tumanggap ng kahit na anuman galing sa ating Diyos na buhay, ibahagi natin. Sa ganitong paraan, hindi lang tayo basta magiging pagpapala, kundi higit sa lahat, tatanggap tayo ng kanyang pangunguna at pagsama. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagkakaloob ng iyong katotohanan sa iyong abang lingkod. Kami po, Ama, ay nagtatapat sa iyo at umaamin na sa aming sarili, kami po ay walang magagawa. Kaya ang aming panalangin ng Santong Espiritu ang siyang patuloy na magkaloob sa amin ng kaliwanagan, ng kaunawaan sa iyong katotohanan, maging dahilan kung bakit maibabahagi namin ito at tunay na maihahatid sa mga nangangailangan. At sa pangalan ni Jesus, Lord, ang aming dalangin sa iyo, tunay, makapangyarihang pumilos ka, Amang Diyos, sa mga tagapaglingkod mo, makapangyarihang kumilos ka, sa mga nagtitiwala sa iyo, Ama. Hayaan mo po na hindi mapawi ang katotohanan na ikaw ang nagkakaloob ng lahat naming pangangailangan. Lord, sa pangalan ni Jesus, dasal namin ang karunungan. Dasal namin ang kakayahan kung paano maipatupad ang iyong naisin. At sa pangalan ni Jesus, Lord, kami nananalig. Hindi lamang ito sa amin dadaloy, kung hindi sa mga tao na aming papahayagan ng iyong salita, magiging singliwanag ito ng araw sa katanghaliang tapat. Magiging pagpapala para sa kanila at gayon din, magiging pagpapala para sa amin. Lord, excited kami sa mga dakilang bagay na iyong gaganapin na magiging dahilan upang kami lumakad sa iyong landas ng katwiran. Kami rin po, Panginoon, ay nagtatapat sa iyo patungkol sa mga bagay na kailangan naming tahakin, lalong-lalo na amang Diyos, dun sa mga pagdidesisyon ng iyong mga anak, hiling namin na ikaw ang patuloy na magkaloob ng karunungan at kakayahan upang sundin ka. Lord, amin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Alegria sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Alegria ay magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng dakilang pagdaloy ng iyong Santong Espiritu. And Father, we declare yung pagkakaisang ito ang siyang magiging daan ng pagkilos ng Santong Espiritu upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Alegria. Maging dahilan nito upang bumabang yung Santong Espiritu. We declare the part of revival sa bayan
ng alegria. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan, Amang Diyos, sa mga bansa, sa mga bayan, Lord God, ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan. Hayaan mong ikaw ang magkaloob ng kaunlaran at dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong maganap ng aming bansa ang tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagsama mo sa lahat ng mga misyonero, sa lahat ng mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Pagkaloob mo ang iyong Santong Espiritu pang sila'y magtagumpay sa pagganap ng kalooban mo. As we also pray sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. At Lord, ikaw ang patuloy na magkaloob ng kailangan nila para magtagumpay sila para sa iyong kalooban. We also pray, Panginoon, sa mga bansa ng Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Dasal namin ang apoy ng iyong Santong Espiritu. Gayun din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Ilusan mo ang bawat bayan ng iyong kapangyarihan. Gayun din po ang Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Hiling namin, Panginoon, na kumilos ka upang patuloy na magtagumpay ang iyong mga anak sa pagsunod sa iyong dakilang kalooban. As we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house in love with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.